Magandang araw mga banateros. Ito na nga pag-usapan na natin ng mga may init na issue. Grabe ho mga kababayan, talagang nag-iinit talagang panahon natin ngayon dahil hindi lamang po nga mga mamamayang Pilipino o yung mga ordinaryong Pilipino ang nakakapuna sa korupsyon. May sabit sa korupsyon sa Pilipinas. So, pati ho yung business sector ng Pilipinas napupuna na ho talaga na ito'y kakaibang korupsyon na. Gara palang korupsyon na. At tila tulog ang presidente. Naku po. Ang tanong tulog ba talaga o lutang lang? Naku po. Gago. Hindi natin alam pero matindi talaga. Kasi alam nyo nung tayo po ay buhay na nung panahon ng tatay ni Bongbong at hindi po ako nakakalimot, hindi katulad ng mga ulul dyan na anti-senior nun, pero ngayon sip-sip ng todo-todo dito kay Junior. Nung panahon nun ni senior kahit itong mga business people in our country ay nireklamo na rin po yan yung korupsyon na nagaganap sa gobyerno. At sabi nga nila maliliit lang na korupsyon ang nasupil kasi nagkaroon din ng panawagan ng mga business sector noon at mga kababayan ginawa ng paraan ni senior yun at sabi niya sige isusupilin natin yan, pero ang nabawasan lang po yung mga nasa baba. At sabi nila parang ganun ang ginagawa ngayon. Nasa baba lang ang napipigilan, yung mga small time lang, pero yung talagang gusto nilang mapigilan, si Insan ay hindi napipigilan. Gago! Utangin na, hindi nga sa hindi napipigilan, bayani pang gago Di ba? Gago! Yan ang talagang matinding pangiinsulto sa bawat Pilipino. Yung inaantay na ng buong kababayan natin na pangalanan ni Marcos ang insan niya kesa na pangalanan ay ginagawa pa atang bayani. Unless mga kababayan, fake news na naman si Aling Claire, yung tindera dyan sa kanto. Kasi siya nagsabi na kinukonsider si Romualdez. Ganyan kasi yung na yan yung Aling Claire na yan magsasalita ngayon, babawi bukas. Ganyan yung mga nangyayari, lagi niyang ginaganyan-ganyan Akala niya siguro hindi matatandaan o may walang social media. Kasi nga ang lagi nilang palusot na misquote lang daw siya. Gago! Tapos yung mga troll naman ganun din ang sasabihin. Kaya tuloy para bagang naging na nila, normal na sa kanila magsinungaling. Di ba? Panoorin natin itong news na itong kay VP Sara Duterte. Panagutin ang mga korap. Yan ang panawagan ng iba't ibang business group kay Pangulong Marcos. Korupsyon pa naman ang isa sa mga pangunahing issue na para sa mga Pinoy ay dapat aksyonan ayon sa isang survey. May report si Joseph Moro. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Parang tanga lang kulong na yan, mga kulangot. Dura na yan, mga kulangot. Kasi kinakain nila yung sarili nilang kulangot Kadiri. Ayon sa isang survey. May report si Joseph Moro. Ito yung mga parang mga kabataan, parang mga tanga na niloloko ng mga NPA. Pag siguro nandyan ang anak ko, nakakalad ka rin ko yan. Maniwala kay sa akin. Pag nandyan ang anak ko, kalad ka rin ko yan. Kaya ayoko magkaanak Kasi kung nandyan ang anak ko, kakalad ka rin ko yan. Maniwala ka sa akin, pupuntahan ko yan, kalad ka rin ko yan. Wala akong pakialam kung anong idemanda sa akin dyan.
Kakalad ka rin ko yan, sasabihin ko, ikaw, sali ka nga dito, ikaw, sasabunutan ko yan. Tapos, sasabihin ko sa kanya, gusto mong lumaban, anti-corruption? Huwag ka dyan. Tangina, niloloko lang kayo ng mga NPA dyan eh. Ginagago kayo ng mga NPA, niwala naman kayo sa mga NPA. Huwag kayo dyan. Hindi naman nananawagan ng resignation yan eh. Hindi nga nananawagan yan, basta ang pinupuntirya pa rin nila si Duterte dyan eh. Para mga tanga yung mga yan eh. Oh. Tingnan mo ha. Tingnan mo, may papakita ko sa inyo. Huwag kayong kukurap. Ha? Huwag kayong kukurap. Kulong na yan! Mga kurap! Oh, wala kang makitang Marcos, di ba? Oh, tanginan yan. Oh, wala kang makitang Marcos o Romualdez. Sino kukulong natin dyan? Oh, ayun, Duterte na. May Marcos naman pala. May Marcos, ikaw naman banat ba yun? Oh, para hindi naman na obvious, kailangan kasama si Duterte, si Marcos. Oh, kita nyo na. Oh, pero unya-unya, huwag kayo kukurap, may papakita pa ako. Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Laban sa korupsyon! Bakla, bakla, maraming namabakla. Ganun. Tingnan niya tingnan niya, nagrarally Tingnan niyo, may hahalo sa gilid. Na ng galit ng taong bayan sa Ay, katiwalian. Duterte, nakita ninyo? Nakita ninyo? Ganyan sila. So, ayan. Tuwing Biyernes, walang minti sa mga ganitong protesta. Bakla, bakla. Pagpapakita ng galit ng taong bayan. Ayan kita nyo, may Duterte sa gilid. Si Kuya, nahalo yan, Ito, pansinin ninyo, Puro kabataan, nandyan sa kanan, sa taas, sa gilid. Tapos bibiglang ganito. Sa galing yan? Ano yan, kinuha nyo, tapos pinahawak nyo, tapos pinalakad nyo? Kitang-kita mo, hinahaluan nila sino nagutos dyan? Alam nyo na, yung mga NPA, yung mga teroristang kaliwa. Inutusan, Brad, bitbitin mo to. Gusto mo, wag ka naman mamalimos dyan. Eto, bitbitin mo lang to, maglakad ka, makihalo ka dyan sa mga estudyante. Ganyan sila. Ganyan ang mga NPA kumilos. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, katarantaduan yung rally-rally na yan Kasi yan ang way lang ng mga NPA makarecruit ng mga estudyante, tapos dadali nila sa bundok, gagasain nila. Pagkagasa nila, gagang. Ibabang-bang nila. Bang-bang, gano'n. Bang-bang! Ibabang-bang nila. Tapos, gagawin nila leader. Hindi, eto may basihan to Baka akala ninyo walang basihan to sinasabi ko. Naalala niyo yung mga in-interview natin nung panahon ni Pangulong Duterte na bumaba galing sa bundok, nagbalik loob sa ating gobyerno? Yan ang sinabi nila, kinikwento nila. Pag-akit sa kanila sa bundok, kinagahasa sila, binabangbang sila. Oo. Eto masama, pati lalaki. Binabangbang ang lalaki. Oo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, demonyo yung mga yan. Tapos yung anak ninyo, tuwan-tuwa kayo na pinasasali nyo dyan. Gago! Hindi ako kasi sabi ko nga sa inyo, kaya nga iyan ang dahilan kung ako may anak dyan, kakalad ka rin ko talaga yan Magalit na sa akin yung anak ko, pero kakalad ka rin ko talagang paalis dyan. Bakit to kanyo? Yung anak mo, ito, sa mga magulang dyan, inalagaan siyam na buwan yan sa inyong sapupunan, di ba? Tapos nung pinanganak, pagka nagka-baby, talagang alagang-alaga. Halos ayaw mong madapuan ng kahit na anong insekto yan. Yung tubig talagang sterilize na talagang pati yung mga iniinom. Tapos biglang pagdating sa eskwelahan, yan lang mga makakasama, gagahasa sa kanya. Putang ina, sabi ko sa inyo. Ako. Hindi ako nagbibiro. Talagang kaladkarin ko yan. Aalisin ko yan dyan. Hindi ako papayag. Inalagaan ko ito. Alis, hindi mo inalagaan. Gago! Kung hindi mo nalagaan, wala kang karapatan. Di ba? Kasi may mga gano'n naman talaga mga magulang. Pabaya sa mga anak nila. Hindi naman nila binigyan ng oras. Hindi naman nila inalagaan.
Ka-expect nyo na lang, hahanap ng... Hindi, alam mo, marami ho dyan sa mga anak na yan, mga kabataan na yan. Kasi ho, tandaan nyo ako, nung unang panahon, unang panahon talaga, nung unang panahon, ako po ay nag-aral sa Universidad of the Philippines. UP, yan. Doon sa UP na yun, Diliman to. Meron talagang philosophy ako. Unang 2 taon ko sa UP, philo major ko. Diyan sa pinakakampo ng mga makakaliwain diyan. Merong lugar diyan na lagi namin dinadaanan na kung saan nagagather ang kanya-kanyang mga organisasyon. Buti na lang, I thank God at that time, kasi ako talagang makabayan ako. But parang bagang nasa dugo ko na yan eh. Siguro kung wala yung youth group na sinalihan ko, which is yun dun sa aming church noon, malamang ang mga sinalihan ko na yung mga komunistang grupo dyan, mga makakaliwa. Buti na lang talaga, I was active member of a youth fellowship at that time. So, may mga organization yun. Di ba? Yung youth fellowship. Kaya nga, napakaganda niya. Kaya ako pabor ako sa mga youth fellowship yung mga ganyan. Kasi you are saving a lot of lives. Di ba? And I was one of them na naligtas dahil kahit papaano, hindi ako napariwara. And ako, hindi ko naman yan dinideny. I have a family problem before yon. Pero everything now is okay. Before, and you were somehow naghahanap ka ng belongingness, di ba? Na mga kaibigan, barkada na masasalihan. Kasi nga kulang 'yan, hindi na ibigay sa pamilya, di ba? Pag hindi na ibigay sa pamilya 'yon, hahanap ka sa labas. At marami po diyan sa UP ganun. Kasi nga galing sa probinsya iba diyan, scholar ng bayan. Pagdating diyan, di ba, ang tawag doon na dorm. May dorm dyan eh. Marami dyan pariwara. Bakit? Kasi yung barkade, di ba? Sabi nga, good company corrupts good character. Something like that. Basta ganun, di ba? Ibig sabihin nun, kahit anong buti mo, pag sinamahan mo masama, sigurado masama ka. Di ba? Halimbawa, yung 4 mong kaibigan na magnanakaw, pang-5 ka dun. Totoo yan. Kung yung 4 mong kaibigan na babaero, pag sumama ka dun, pang-5 ka. Matik na yan. Yeah? So kung wari, yung 4 mong kaibigan, lalakero. Sumama ka dyan, matik na, lalakero ka na rin. Ano ya? Pag yung 4, kunwari, ikaw naman babae, yung 4 mong kaibigan, haliparot. Sumama ka dyan, nyok-nyok ka na rin. Ganun eh. So, ano ibig ko sabihin? Kaya nga ang recruitment nila nasa eskwelahan kasi marami dyan ng kulang sa aruga mula sa kanilang mga magulang. Kulang, hindi nag-spend time yung magulang sa mga anak, walang communication, nang bababae si tatay, o si nanay naman, sugarol, nagkakasino, tapos minsan bungangera. So, syempre, pag ang bungangera, pinasamahan mo ng babaero, pag uwi niya sa bahay, parang demonyo yung bahay, parang impyerno na yung bahay nun. Syempre, yung anak, dama yan. Siguradong disaster ang buhay niyan. Maghahanap ngayon yan ng pagmamahal. Tangina itong mga nasa eskwelahan. Ay, naku po, lalo na yung mga komunistang terorista na yan. Magaling mambola yan. Akala mo talaga concerned sila. Akala mo talaga ibibigay nila yung pagmamahal. Hindi mo alam, nire-recruit na pala anak mo sa bundok. Doon nila yayariin. Ay, sus, ganyan na ganyan ang istorya ng mga makakaliwang grupo na nire-recruit. Kaya nga, di ba, marami napapatay yung mga military natin na sino mga nandun? Mga membro ng kabataan. Di ba? Ng kabataan na makakaliwa at komunista. Tapos ngayon meron silang ginagamit na ito yung mga nagsisigaw na yan. Yan yun eh. Hahaluan nila yan. Di syempre feeling makabayan na ngayon ito mga kasi alam mo yung mga ligaw na kabataan, they would find purpose, ika nga.
in their life kasi nga parang walang direksyon eh. Di ba? Ganun naman eh. Alam mo, marami sa atin naghahanap ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo na to. Marami sa atin bored, marami sa atin, lalo na pag nasa eskwelahan ka, yung identity, lalo na patanda ka pa lang, hinahanap mo yung identity. Yung mga matatanda, sawa na sa identity yan. Yung iba nga, identity crisis na sa sobrang dami nilang identity. Yeah? Pero yung mga kabataan, naghahanap pa yan. So makakahanap sila ngayon diyan sa mga pagrarally-rally. Gagamitin nila yung mga quote-unquote anti-corruption issue. Pero sa totoo lang, nire-recruit na sila. Ayan hindi nila alam, yung mga leader niya mga yan, kumuha naman din ng pera sa makamara. Naging corrupt din. Alam mo yun, parang tinatarantado nyo ba kami? Corrupt din yung mga pinuno ninyo eh. Sasabihin ninyo, galit kayo sa korupsyon, putang ina, puro insertion din yung mga pinuno ninyo dyan eh. Kung talagang galit kayo sa korupsyon, kumalas kayo dyan sa mga representante ninyo na puro korrupt din. Iloloko nyo kami eh. Yung mismo mga mambabatas ninyo, puno ng amendments, insertion, tapos maniniwala kayo dyan. katiwalian at paniningil sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Octa Research, pangalawa ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. 31% ang antas ng pagkabahala sa korupsyon sa survey nitong Setyembre, higit doble sa 13% noong Hulyo. Ayon sa Octa Research, unang beses napasok sa top 5 urgent national issues sa survey ang korupsyon. Kahit ang 34 na grupo ng mga negosyante sa bansa nagkaisang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ng katiwalian sa mga infrastruktura tulad ng flood control projects. Isinumbat nila ang ambag nilang buwis sa kaban ng bayan na aaksaya lamang sa mga proyektong guni-guni, palyado at tinagaang presyo. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But Nakita mo ito Kita mo itong event na ito? This event is event of pinaghalo-halong malalaking organisasyon ng mga negosyante. Mga business people. Businessmen and women. Ito'y hindi isang organisasyon Halo-halo ito. Madami hong organisasyon ito. Kung bagamat sa big time ito. At ang panawagan nila itong korupsyon talagang anuhin na ni Marcos. At dito kayo matatawa. Although I think dito sa GMA hindi atay binalita. Ewan ko kung bakit. Nananawagan sila laban sa korupsyon. Anti-corruption yung kanilang gathering na yan. Ibig sabihin, kahit papaano, tinalakay yan dyan. May panawagan sila sa presidente na ano yung korupsyon. Alam mo kung sinong invited speaker? Si VP Sara Duterte. Sabi ko nga Hindi, isipin nyo kung gaano katawa-tawa. Hindi sana, ang inimbitahan ninyo yung presidente. Di ba? If you are calling for the anti-corruption at saka naniniwala talaga kayo deep in your heart na this president will solve the corruption issue in the Philippines. Kasi ganun naniniwala kayo kaya nga siya ang imbitahan ninyo at alam nyo naman na complete opposition or talagang magkaaway si VP Sara Duterte at si Bongbong Marcos. At ang pinaglalaban nyo dyan ay laban sa korupsyon. Tapos, ang inimbitahan nyo si VP Sara Duterte. Para nyo sinasabi na mas may tiwala kay VP Sara Duterte kaysa kay Marcos, di ba? At alam ninyo na susunod na Pangulo na yan, kaya kailangan nyo na sumama, o magpakita ng suporta. I don't know the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough
to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin, Na walang kwenta kayo. Hindi totoo naman eh. Gago! Nakikita naman yun yung talaga wala kayong kwenta eh. Parang ginagawa niyong tangalay mga Pilipino eh. na maganda ang itinatakbo ng ICI. Maganda? Wala nga naniniwala eh. Alam mo, maghanap ka ng mga taong aside from sa hindi binayaran ng gobyerno to ha. Huwag yung mga bayarang vlogger. Pero maghanap ka ng mga independent, sabihin na natin objective na mga tao o society or sekta ng lipunan na nagsasabing, oo, bilib na bilib kami sa ICI, nagtitiwala kami dyan. Wala nagsasabi. Ano lagi sinasabi? Dapat maging transparent ang ICI, dapat maayos ang ICI. O, ibig sabihin talaga, kasi loko rin kayo eh. Andiyan na nga si Magalong na kahit papaano pag pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan, tapos biglang sisiraan ninyo, lalo ka na. Gago! Di ba? Ang nagpatawag po sila, Ikaw ang panira talaga sa gobyerno eh. Pero okay lang yan, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, We can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain Ewan ng ko sa Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang ihahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang sabpina. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuong ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang commission nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninakaw. Oh, sir, pustahan tayo. Matatapos kung matatapos ang termino ni Marcos, wala kinapakulong. Oh. Pustahan tayo. Sus! Nadinig ko na yan. Pustahan tayo, mga kababayan. Oh. Sino gusto bumusta sa akin? Baka pa nga ipakulong, una pang makulong si BP Sara Duterte dahil sa katarantaduan ng ombudsman eh. Oo. Pustahan, eto, sino? Maghanap kayo dyan. Mag-comment kung sino makikipagpusta sa akin ng 1 milyon. Budget. Mas mauuna pang makulong si BP Sara Duterte. Ay, eto ayoko yun Hindi ko sinasabing kaya ako nagpupusta Pero eto, sige, wag na lang yung makulong si BP Sara Duterte. Pustahan tayo. Walang makukulong sa ICI Wala makukulong dyan. Kasi nga, eto ang simple-simple. Kitang-kita na ng ICI. Dinimanda na ng ICI si pangalan nito, si Saldico. Pero ayaw nilang gawa ng paraan na makauwi yung tao. Pwede nyo naman ngayon kanselahin na.
Pinatatagal ninyo eh. Pwede nyo naman i-recommend. Nasa executive naman kayo. Pwede nyo i-recommenda kagad sa DFA. O pakiusapan nyo yung presidenteng naggumawa sa inyo. Sabihin nyo, pwede po ba cancelin na natin ng passport para hindi na makatakas yung gago na yun? Hindi na papunta-punta kung saan-saan. Tapos ang usapan. Eh wala eh. Inaantay ninyo magkaroon ng passport na iba eh. Para mas makatakbo siya eh. Kaya nang alam mo yun, wala kayong wala, ang tawag dyan yung willpower na kung talagang gusto ninyo, ginawa nyo na noon pa. Na pera at ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller. Ayan, pakialamero pa yan, isa pa yan. I'm not against America, ha? I'm not against, that's not what my point. Pinupuna ko ito, I'm not against America, pero sablay ho ito. Bakit? Alamin niya kung anong meron. This is internal problem. Hindi naman ito, pakailan mo yung China. Punta ka dyan. Sabi niyo, pagtatanggol nyo kami, kita mo yung host ng Pilipinas. Mas malakas pa iihi ko dun eh. Nakita niyo yung host? Tingnan niyo sa post ni Boss Dada sa Facebook niya. Yung di ba, binomba tayo ng tubig ng China, nung binomba natin sila, putang ina niyan, sabi ko, kahit siguro tao, hindi may tataboy nun eh. Buti pa yung mga ginagamit niyo pang ng disperse ng mga rallyista eh. Pero doon, wala kayong yung tubig niyo, ginagawa niyo parang ihi lang eh. Deputy Chief of Mission ng US Embassy, paliwanag noon ng ICI na nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa isang foreign government. Naku po, puro kayo, andyan na naman to. Tumanda ka ng rallyista, brad Na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang dami mong hanas. Ay hindi may iwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing. Oo nga naman, may interes sila sa Pilipinas. Pagkagera nila sa China, kailangan nila yan eh. Projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign-assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-live stream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ay, nako. Sobrang malaking kalokohan talaga itong nangyayaring korupsyon sa atin dahil, I mean, if they are saying that the US is interested in this, kailangan English, Brad, kasi involved ang US dito eh. If they are saying that basta yun na yun. that the US is interested because they have also investment businesses in our country. Therefore, talagang bubus na eh. Talagang malala na ito kasi talagang concern na ang ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo yung palang business sector nagsama-sama to give a statement against corruption. 'Di ba, malaking bagay na 'yun. Tapos kayo na mismo umaamin din na talagang interesado ang Amerika. Although I do not agree with yung pagpunta-punta ng US Embassy diyan, hindi ako agree doon, pero tangin na, anong ibig sabihin nun? That the international community is already concerned sa kalagayan ng korupsyon sa Pilipinas? How come?
Hindi, di ba? Oh? Ganun nakalala. Kahiya-hiya na ang dulit na ginawa nitong Marcos na ito. Ewan ko ba, hindi ko alam kung saan kumukuha ng apog itong si Marcos. No, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Yung kapal na mukha. Saan kaya kumukuha ng kapal na mukha ito si Marcos? Kasama ba yan siya na tinuturok mo? I mean, di ba, tuturok ka, di ba? Gluta, ganon, ibig sabihin. Yung, siyempre, yan, vitamins, anong ba yun? Yung boost. Yung mga ganon. Kaya naman anong turok iniisip nyo, wag ganon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong